O itong budget na to, nanakawin lang din. Hindi ba ang tatay niya ang siyang umamin na kurap siya at nagnanakaw sa pondo ng bayan? Hanggang kailan kaya nagsimula yung pagnanakaw ng kanyang ama sa pondo ng bayan? Nung bata pa ba sila? At the time na tandaan natin naging prosecutor ang dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, nasa gobyerno na siya. Kung nasa gobyerno na siya bilang prosecutor, nag-start ba siya magnakaw ng pondo ng bayan? Kailan siya nag-start magnakaw ng pondo ng bayan? Nung mayor na siya, vice mayor siya, ang babata pa nila noon, yung mga anak niya. So nagnanakaw ba siya ng pondo ng bayan? Yun yung bang pinapakain niya sa kanyang pamilya? So parang, sa atin, ang mga ganitong misahe ni dating Pangulong Duterte, ni Kong Pulong, baka tumama sa kanya to, sa pamilya nila. Kasi, hindi ikinailang ni dating Pangulong Duterte na nagnanakaw siya. At sinabi nga niya din, ng dating Pangulong Duterte, na yung house ay yung most corrupt, diba? Most corrupt institution. So, ilang beses ba naging congressman si Pulong? Naging congressman din si dating Pangulong Duterte. O tapos may anak din siya dito ngayon na congressman. So, yung bang pinamimigay nila, ito tuwing Pasko, na pumipila ang libo-libong tao patungo sa bahay nila. Personal bang pera nila yon? O perang allocated sa kanila ng gobyerno? Dahil ang sabi na kanyang ama dati, ang lahat ng pinamimigay ng politiko, mapayaman man o hindi, galing sa pondo ng bayan. O, kung pinamigay nila ito during Christmas at sa bahay nila pumipila, ano yun? Ano pinapakita nila sa tao doon? Pondo nila? Personal ng pera? Taon-taon yun. O pondo ng bayan? So dito mga ka-clear, diba? Same circus. So are we referring, what year? Are we referring to the time ng kanyang tatay na ready to be plundered? O, diba? Sana, kung ganito kalinis ang pananaw ni Kong Pulong, dapat sinabihan niya na yung kanyang ama na huwag magnanakaw ng pondo ng bayan. Diba? Kasi nadinig naman nila yun na umamin ng kanyang ama na nagnakaw ng pondo ng bayan. At sana sinimulan na rin nila mag-imbestiga tungkol sa ghost projects sa panahon ng kanyang ama. Para, diba? Para malinis. Walang pinipili. Ito na naman yung kumare ko nagpapakagaga talagang hayop na ito. Alam mo, iinit talaga ulo mo pag nakita mo to, lalo na pag naribor masyada bunganga nito. Paulit-ulit mo nalang sinasabi na umamin si PRRD na nagnakaw siya, na kinurap niya yung pondo ng bayan. Hala, may kaso ba siya? Nagkaroon ba siya ng any case pagdating sa pera o sa pondo ng taong bayan? Wala siyang plunder or graft and corruption case, malversation, kinemirut, wala siyang ganun. Abogado ka. Dapat alam mo yan. Nasa gobyerno ka nga ngayon Dapat alam mo yan. Sa pagkakaalala ko, kung sino man ang may record ng pagnanakaw na hindi lang ito known sa Pilipinas, sa buong mundo ito Yung tatay ni Bangag, yung nagpatusok sa wetpacks, tapos nagbayad ng ilang milyon, tusukin lang yung wetpacks niya, putang ina. Tapos pera natin ang ginamit sa pambayad, sa pagpapatusok. Diba? Sa tumbong niya. Isipin mo mga mabuti yan. Tanga na pati mga kaelyahan nyo, pati pagiging wild nyo sa kama, putang ina kami pa nagbabayad nyo. Tatandaan na nitong lilibo pa, putang ina. Anyway, di ba? Paulit-ulit. Tapos, ninenervyos ka nung sinabihan ka ng isang DDS lawyer na pag nilaglag ka na ng administrasyon o wala ka na sa kapwesto, diba? Appendix mo lang ang walang latay. Akalain mo nervyos agad ng gaga. Kagalit-galit ka naman kasi. Tingnan mo yung pinagsasabi mo sa mga Duterte. Tingnan mo. Pakinggan mo mabuti ang sinasabi mo. Alam mo yung wala kang kahihiyan. Lahat ng katangahan, lahat ng kasinungalingan, lahat ng kabubelyahan, lahat ng kaustupiduhan. Alam mo yun, yung mukha mo mismo nakaharap sa taong bayan, hindi ka nahihiyang gawin, alang-alang sa kwarta. Tapos sasabihin mo, pinapakain ni PRRD sa pamilya niya ay galing sa nakaw. Hello. Grabing kawalang hiya ng babaeng to. Ikaw yung pinapalamon mo sa asawa mong walang trabaho. Di umano Sabi ng mga nasa itago na lang nating batas community. Ang pinapalamon mo sa asawa mo at sa anak mo
Galing saan? Sa pagpropaganda at paninira mo sa bayan. Of course, part ka ng paninira sa bayan. Diba? Parte ka kung bakit magulo ang Pilipinas. Kasama ka kung bakit nagkaganto Pilipinas. Yun ang pinapalamon mo, yung pagiging sinungaling mo. Isipin mo, abogada ka, hindi ka nahihiyang magsinungaling araw-araw. Pwede ba naman yung pamamahagi ng pamasko sa mga Pilipinong pumipila sa bahay ng mga Duterte, iniintriga mo pa, may pa-allocate ka pang nalalaman. Matagal na yan, Mari. Matagal nang maraming namamasko sa kanila. Actually, hindi nga lang taga Davao eh. Galing pa sa iba't ibang lugar. Kasi alam mo, ang pagpunta nila sa bahay ng mga Duterte is not about aginaldo lang naman na makukuha nila. Kundi gusto nilang makita ang mga Duterte. Gusto nilang mabati ang mga Duterte na Merry Christmas. Makita sila personally. And if ang pinamimigay nila sa taong bayan ay galing sa pondo, ano namang masama? Eh, di ba yung AKAP, AIX, TUPAD, Kinemerut na yan, saan ba galing yan? Sa pondo rin, di ba? Gusto mo kayo lang gagastos ng pondo ng bayan? Pag Duterte, ayaw nyo. At saka, ito pa ha, personal money nila yan. Naintindihan mo ba? Personal money nila yan. Tapos yung issue mo, nasabi ni PRRD, ang Congress, yan ang most corrupt institution sa gobyerno. Pinatunayan mo dahil nga si Pulong ay ilang beses ang naging congressman, si PRRD, dati rin congressman. Kaya naniniwala ka na most corrupt institution ang Congress, may gulay. Hindi ba yung Congress ngayon? Ang sobrang walang hiya. Nakita mo na namatay si Ako. Nagdiwang ang taong bayan. Hindi mo nakita mo? Sabi siya, pag ikaw ang sumunod, pakikita rin ng pamilya mo kung anong maging reaksyon ng taong bayan pag ikaw naman na sumunod. Putang ina, nakakagigil na itong babae ito. Sa totoo lang, nakakagigil ka. Yung pag nakikita mo to, putang ina talaga, ma-high blood ka talaga ng tuluyan. Hayop talagang babae ito. Hindi ka pa maimpacho. At ako mo sa kwarta, hayop ka.